ulit. Sorry doon, medyo nagkaano sa ating schedule kasi nung malaman ko, dapat ngayon yung dire-diretso, di seminar, pero nalaman ko, si Wilbur pala ay pumunta ng Thailand. So, sabi ko, okay, kompleto lahat ng seminar. So, I suggested na next week gagawin, pero ngayon ako magsasalita. Sa 29, hindi rin ko pwede ng umaga, pero hindi ko nangali. So, here, we are again today at binigay po sa akin ng text na yung binasa po natin kanina, chapter 13. So, patungkol po ito sa mga milagro na ginawa ni Yesu Cristo. No? At nalaman ko ngayon na last week, ang pag-usapan ay tungkol sa yung demon possessed, no? Nililipat doon sa mga baboy. Yung namatay yung baboy, anong tawag doon? Bocha, double dead eh. Nililipat no? Ang evil spirit. Joke lang yun. Walang kaluluwa yung mga baboy. Ngayon po ay nung binigay po sa akin itong text ng Luke chapter 13 ay hindi po ako makapag-desisyon. Napakarami po nung mapupulot na aral sa chapter 13 yung healing of the crippled woman, no? At mga aral na talaga na makakatulong dun sa ating spiritual na buhay. Kaya medyo nagalan po ako sa paghahanda nito, no? Pero ganun pa man, ay meron po akong mga napulot na talagang kapakipakinabang dun sa ating kasalukuyang kalagayan, ating buhay ngayon. So, kaya dito po sa 13 na binasa kanina, ito po ay patungkol dun sa babae na talagang meron pong kapansanan. Ang sabi dun sa version ng NASB ay meron siya na problema sa sa kanyang buto, siguro bent double doon siya, no? Talagang siguro kubang-kuba at hindi niya maituwid yung kanyang katawan. Ito naging problema niya for 18 years. Just imagine na ganun katagal yung kanyang dinadalang sakit. At hirap na hirap siya doon sa kanyang problema. At ito ngayon, yung setting, ay napunta siya doon sa kung saan Yesu Cristo ay naturo at nais po niya makinig sa Panginoon. And later on, we will know what transpired during that situation. Bago tayo patuloy, hiling po tayo ng pagbasa ng Panginoon sa ating tatalakay ngayong umaga. Father, we thank you for the ministry of your word. Ito yung gusto ng pasalamat sapagkat pagkatapos mo po kami niligtas sa hindi po kami iniwanan na mag-isip ng sarili namin paraan para dalhin paano namin dalhin yung aming mga buhay. Ipinagkaloob mo po yung inyong salita upang maging gaway po sa amin at hindi lamang po yung Panginoon. Inyo pong ipinagkaloob sa amin ang banal na Espiritu kung saan siya permanente na nataan po sa amin na siya yung magtuturo sa amin, siya yung nagpapaliwanag sa amin ng inyong mga salita upang ito yung magamit namin sa paglalakad namin dito sa mundo. Father, ngayon po ay muli na hihiling namin ang pagkilos, muli ang banal na Espiritu, pagbukas ng aming mga isipan, muli ang aming mga puso, Panginoon, na ano man yung aming pananim ngayong araw na ito, ay aming susundin, ilalakad po namin sa aming mga buhay, upang mabigyan po kung kaluwalhatian. And Lord, we thank you so much. Bless us today, Lord. Pray, Lord, with your word. In Jesus' name we pray. Amen. Ito sa Luke chapter 13, no? Babasahin ulit natin, ha? English ba yan, no? O dito na sa Bible. Luke chapter 13, verse 10 to 17. Ang tinitle ko po dyan, actually, healing ito ng crippled woman, pero this is coming to God on His terms. Hindi po tayo, gagawa ng sarili natin pamaraan, God, that is all the criteria when we come to Him. At kailangan i-meet po natin yung criteria na yun para makalapit po tayo sa Kanya. Luke chapter 13, verse 10. On the Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hand on her, and immediately she straightened up and praised God. Hindi
indignant because Jesus had healed on the Sabbath. Ito yung ruler, no? The synagogue ruler said to the people, there are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath. So dito makikita mo na meron pong mga main characters. Una-una, yung ating lead character na si Jesus Christ. The next is the crippled woman. At pangatlo, yung ruler ng synagogue. At pang-apat, yung crowd. There were crowds gathered dun sa tuturo ni si Cristo. So let me just give you a brief background dito sa sa text na to. All throughout the Gospels, Yesu Cristo, inintroduce niya yung kanyang sarili bilang Mesias na nanggagaling po sa Diyos Ama para magdala po ng kaligtasan sa mga tao, no? So he gives his credentials. He claims to be coming from God. He claims to be one with God. At siya din yung ipinangako na Mesias. So dito sa passage na ating binasa, nakita natin na nagtuturo din siya dun sa synagogue. At sinabi niya doon, ibinigay ng Panginoon yung bata sa Israel. So in the Old Testament, makikita po natin na ang Diyos Ama, inuhugot niya yung kanyang mga tao, yung kanyang Israel, para ilabas doon sa Egypt kasi hindi sila nakaka-express ng sarili nilang kanilang devotion doon sa Diyos. They were in bondage doon sa Egypt. So God took them out doon sa Egypt. So ngayon, naglakbay na sila pero tumalikod itong mga tao to. In spite of God giving them the law na naging guide sa kanilang buhay, para mga pasaway pa rin sila. Patuloy sila na tumatalikod at binabalik nila yung batas ng Panginoon. So, so Kristo, sinabi niya ito na pinagkalooban kayo ng Panginoon ng batas pero hindi niyo nasusunod itong mga batas na ito. Ito ay binigay upang malaman ninyo kung ano yung hinihingi ng kabanalan ng Panginoon. Para itong mga tao ko ay lumakad na merong yung lumakad ng matuwid. At nakakalungkot na hindi pa rin sila hindi pa rin sila sumusunod doon sa mga batas. And their walk was very displeasing to God. So through the miracle of healing na pinirform ni Yesu Cristo dito sa synagogue, siya ay nagbigay ng larawan doon sa nakakaawa na estado ng Israel. So sila, hindi sila makaranas sila ng punong-puno at matiwasay na buhay sapagkat sila ay pinagkalooban na ng lahat ng grasya ng Panginoon, ay tuloy-tuloy nakakaawa yung kanilang buhay. So doon sa ginamit niya na ilustrasyon, it was a real illustration, kinuha niya yung babae at yung pinagaling niya doon sa kapansanan ng babae for 18 years. So she was kept tied up doon sa kanyang kapansanan for 18 years. So ganun din, bigay siya ng larawan sa Israel na tagal-tagal nun yung ganyan yung inyong kondisyon. Nakakaawa. Pero sabi niya, katulad itong babae, order lang nga yung babae hindi na tumawag sa kanya. Pero she knew na yung babae talagang merong pagnanasa kasi isipin niyo lang, ganun yung kanyang kapansanan. For 18 years, dala-dala niya yung hirap na hirap paglakad yung babae yun, and yet, he came to the synagogue to listen to the teachings of Jesus. Pero tayo, konting sipon lang. Sama ang pakiramdam ko, hindi tayo makapunta doon sa church. Konti lang may discomfort, hindi tayo makapunta. Pero ito yung pinakita ng babae rito. Grabe ka. Yung sobra yung devotion niya sa Diyos na talagang meron siyang pagnanasa na makinig sa Panginoon. Walang nakahadlang sa Kanya. Ito yung gusto niyong ipakita ng Panginoon doon sa Israel. Akin na kayo sa akin. Kahit kayo matagal ng hirap na hirap. Pagagalingin ko kayo yung inyong estado, yung inyong spiritual state, aayusin ko. So there we see that yung nation po, yung bansa po ang kondisyon po ng bansa ng Israel, hindi po ay wala pong pag-asa. Yung mali po yun, as portrayed by the crippled woman, kagad-agad. Ang sabi doon, immediately, pinagaling kagad ni Yesu Cristo. Wala nang yung gamutan ng matagal, medication, wala. Instant yung pagaling. So yung infirmity niya na for 18 years dala-dala, automatic na
passage, we can draw different reactions. Doon sa mga karakter na ipresenta, yung babae, yung ruler, maging yung crowd, meron po tayong mapipilit ng mga prinsipyo doon. So the attitudes of the characters, no? Itong the crippled woman, the ruler, ito yung main characters. Next, please. The attitudes or responses na makukuha natin, na pwede rin natin mai-relate sa ating sarili, no? Una-una yung crippled woman. She was desirous of listening to Jesus' teaching, as evidenced by her coming to the synagogue despite of her infirmity. Hirap na hirap siya, pero she took the initiative, even pushed herself para makarating doon at pakinig sa Kristo. Pangalawa, she immediately came to Jesus what she was told by him. Tinawag siya ni Kristo, lapit ka agad siya. Wala nang pag-iikot mo, agad-agad lumapit siya. At pagkatapos po niyang gumaling, she glorified God for her deliverance. Talaga namang nagpasalamat siya, tuwal-tuwa. Pero ito naman yung contrast. Yung ruler ng synagogue. Unang sabi nung kanina, indignant because Christ performed the miracle on the Sabbath. No, galit na galit siya doon sa ginawa ni Kristo. He repudiated Christ, or he criticized Jesus Christ for violating the Sabbath law. When actually, ang Sabbath ay ginawa ko para sa tao, hindi yung tao o para sa Sabbath. Ang Sabbath meron pong para sa kapakanan ng tao. Hindi po para pahirapan yung tao. So he criticized Jesus before the crowd to incite the crowd to reject Jesus. Para makuha niya yung simpatiya ng mga tao. O diba, sabi niya, meron kayong 6 na araw na dapat magtrabaho. Yung isang araw dapat inilalaan nyo para sa Diyos. Bakit pumupunta kayo ng ibang araw para magpagaling? Pero doon sa ginawa niya yun, actually, he was trying to destroy Jesus' reputation. Doon sa crowd, sinira niya. Bakit? Nawawala yung kanilang popularity. Before Jesus came, probably he was the one teaching in the synagogue. Pero ito na yung umalis na si Kristo. At Jesus Christ was gaining yung popularity doon sa crowd, sapagkat marami naman siyang mga ginawa. At kanina nabasa din natin na yung mismong crowd, yung multitude, niluwalhati si Kristo dahil doon sa kanyang mga ginawa. So meron ng competition ngayon para doon sa itong ruler ng synagogue. Ayaw niya na mayroong kahati doon sa popularidad. So he criticized Jesus before the crowd to incite the crowd to reject Jesus. So again, kanina sinasabi ko na si Kristo pinipresenta niya kanyang sarili na Mesyas And he performed the miracle. Alam niyo ba ang purpose ng miracle, mga milagro? Para ikumpirma yung kanyang mga claims. He was claiming to be one with the Father. He was claiming to be the Messiah, the bringer of salvation to earth. And he tried to prove his claims by performing miracles na wala pong nakakagawang iba. Yun po ang layunin ng kanyang pag-perform ng miracles. Hindi lang yung pagpapagaling ng mga tao. Meron pang mas malalim na dahilan para ang mga tao ay maniwala sa kanya doon sa kanyang mga inangkin, yung kanyang mga claims. So, itong synagogue ruler ay gusto niyang siraan ni si Jesucristo. So, yan. Next slide, please. Ito ngayon yung nakikita natin, taglay. Kanina nakita natin yung mga positibong attitude o mga behavior na pinakita ng crippled woman. At ito naman yung contrast. Ito yung taglay na pag-uugali ng ruler ng synagogue, the sins that are implied in these passages, which some of us, or many of us might be guilty. Kailangan din po natin i-deal itong mga sin na to. Sabi ko kanina, yung title ng ating Messiah is coming to God on His terms. If you want to be intimate with God, we have to come to His terms, and we have to deal with that. And unless we meet that requirement, hindi po tayo makakalapit sa Kanya. Unang-una po yung pride. Sino pong humble dito? Alam mo, nakakasagot na pangalang sumagot, yabang mo, parang gano'n. Parang iba rin yung mga kapagsabi po dyan, no?
Pero tayo, meron na to some degree. Meron po tayo yan. Ito po taglay ng the pride in self-righteousness. Ito yung throughout sa mga passages mo sa Gospels, palaging bida itong mga Pariseo. At laging ginagawang object ng rebuke ni Kristo. Ito yung prayer niya. I thank God for I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, even like this tax gatherers. Pero kung ba tayo mag-pray? Panginoon, salamat, hindi ako katulad ng aming kapitbahay, babaero, ang mandaraya, taga-BI, Arya. Ganun pa tayo manalangin. Pero sila ganun din yung taglay nila. They were so believe in themselves that they were righteous. Akala nila na talagang matuwid na sila. So, yan yung taglay na ng ating yung ruler ng synagogue. So he was really full of himself that he wanted to bring down Jesus before the crowd. So ito yung secular na mindset ng mga tao. Kung ikaw lalabas ka, yung mga hindi po mananampalataya, ganun yung kanilang mindset, palaging gustong itaas yung sarili na mas mataas pa doon sa iba. Palaging gustong bida. Palaging gustong nananalo. Gusto nating i-manipula yung mga tao para sa ating mga kapakanan, sa ating mga sariling mga interest, and the desire to be above another, to feel better than others, or to gain benefit at other people's expense. Ginagamit pa natin yung mga tao para makuha yung ating mga gusto. Parte po yun ng pagbaluktot nung ating pag-uugali, yung kasalanan na inilapat sa atin sa human personality. At naligtas na tayo, pero hindi completely na-eradicate. Yung sinful nature natin, nananalaylay pa doon sa ating katawan Bagaman meron na tayong bagong karakter, andun ang Diyos na nananahan sa atin, nakikibaka pa rin tayo doon sa ating mga sinful nature. So yun yung nananalaylay at hindi po madaling makibaka. We have to struggle every day to fight that sinful nature within ourselves. At lalo na itong pride. At basically, naturally, meron tayo talagang pagkakayabang. Alam mo yung pride, iba-iba yung mukha niyan Minsan yung akala natin, mahiyain tayo. Pero ang pagkakagiging mahiyain minsan, form din ng pride. Ayaw natin mapahiya. So yan yung maraming mga mukha yung pride. So this attitude is also present among believers. Nakakalungkot sa iglesia. Bakit pa marami pong mga alitan sa loob ng iglesia? Why do you think there is a lot of conflict inside the church? Dahil sa pride. May malikit lang na bagay. Maasa ka rin sila. Ito na, hindi na nagkakaunawaan. Inababayaan yung problema, lumalaki yung problema, nakahawa yung iba, hanggang sa lumalaki yung gulo. Sumasabog tuloy yung iglesia. All because there is the sin of pride. So yun unang-unang the pride of self-righteousness. So this ruler of the synagogue was so full of himself. Believe siya sa kanyang sarili. Na sobrang super banal na naging mayabang na siya. So, etong klase ng karakter maaaring sa atin, parang napakasama nitong ugali ito, pero pati tayo nahuhulog dito sa yung self-righteous attitude. One of the problems with pride, ito yung isang problema ng pride sa Tagalog, kapalaluhan. Medyo sa Biblia yun, sa atin, kayabangan. Pero kapalaluhan sa Biblia. Problema niyan, hindi po natin nakikita sa ating sarili yan. Sa iba, ang bilis natin nakita. Pero sa ating sarili, hindi natin nakikita. Pero yun, guilty tayo sa mga, sa ganyang sin, si Paul, in Romans, sabi niya, you then to teach others, do you not teach yourself? So, hindi niya tingnan yung sarili. Tuturo ko sa iba, pero binabali mo yung parang Kaya, tayo mismo yung una natin titingnan ng ating sarili. Kung magtuturo ka man, turuan mo muna yung sarili. Mababa ko. So, yun yung maraming kasi tayo, we are still in the process of being sanctified by God. All of us have the infirmity sa ating character. Pero, iba yung nagiging matigas sa doon sa umaamin ng kasalanan
willing na baguhin ng Panginoon. So si Paul, ang sabi niya, no, parang ibig niya sabihin na hindi po natin dapat i-treat itong kasalanan na ito ng magaan lang sapagkat ayaw ng Diyos yung mayabang. Sa James chapter 2 verse chapter 4 verse 6. Sabi niya, He gives grace, greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. So ayaw talaga ng Diyos yung ganun na rin. Parang mamalaki tayo. Pero lahat ng tao, we stand at the same base. Sa harapan ng Panginoon, parang pareho yung ating kinatatayuan. Ano man yung kalagayan mo sa buhay, mayaman ka, o medium lang, average, mahirap ka. Sa harapan ng Diyos, pare-parehas tayong lahat Kaya dapat wala tayong ipagmamalaki. Kung yung mayaman ka, yung pinagkaloob sa'yo, bagang mahawak mo yan, hindi pa rin galing sa'yo yan. Galing sa Diyos yan Kaya sabi ni Paul, ano bang meron ka na hindi mo natanggap? Galing sa Diyos lahat yan hindi ka dapat magmalaki. Yung namang mahirap, hindi rin dapat magmayabang din. So, parehas yung yan. Ang dapat natin idamit ko natin sa ating sarili yung humility. All of us must be humble. How can we? Itong bawat bawat bibigyan natin ng solusyon. How can we guard ourselves against the sin of our self-righteousness? Una-una, you seek an attitude of humility. I remember reading, siguro para si Jonathan Wayne. He attended para siyang cobbler. I remember that in right, cobbler siya. Ayos ng sapatos. So, nung umattend siya sa isang meeting ng mga leaders ng church, pinahiya siya nung isang membro doon. Sabi, eto yung ating bisita, taga-gawa ng sapatos. Siyempre, parang siguro kung iba tayo, magre-react tayo, parang hindi na tama yung ginawa niya. Kaya sa kabila ang ginawa nitong yung guest, sabi niya, hindi po taga-gawa ng sapatos, nagre-repair lang po ako. Nagsusure-repair lang daw siya. Kaya ba natin yun? Konting lang may marinig na tayo na hindi magandang bagay patungkol po sa atin, nagre-react agad tayo Pero isipin mo yung natanggap niya si Kristo na pag-aalipusta. Siguro hindi mo kayang sikmurain yun. Jesus himself knew that he was righteous. He had no sin. He had all the right to reject man. He had all the right to hate man because of what the men did to him. And yet, in spite of all this, minahal pa rin niya tayo. Meron pa rin siyang idinapit na pagpapakumbaba. Ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, minsan nagiging mayabang tayo kasi pag sinabi, dapat maging papakumbaba tayo. Tapos side kagad tayo ng experiences na pero kanina umaga, pinahiya ako sa pero hindi ako gumanti. Papasalamat ako sa Panginoon na ganyan yung aking naging behavior Siya na yung nagpupulan, hindi natin na i-relate doon sa Panginoon na salamat. Dahil nakita kita doon sa iyong ehemplo na ipinakita yung napakita yung buhay. Paano ka naging mapagkumbaba? Nagawa ko itong buhay. Siya ina-attribute natin sa ating sarili, yung mga victories. Pero galing sa Diyos lahat yun. Are you that humble enough? Na dapat ina-attribute mo lahat ng victories mo sa paglabas o pagpapakita ng magandang karakter. Galing pa rin sa Diyos yun. So yun seek an attitude of humility. Next slide. Ito naman. Maraming tayo nahuhulog din tayo sa ganitong problema. The pride of knowledge and doctrine. Because we believe that we hold the true doctrine, the right knowledge, at talaga namang edukado tayo sa banal na kasulatan parang nagmamataas tayo doon sa iba. We tend to look down upon others kasi hindi sila marunong. Unti lang yung kanilang alam. Pero nagkaroon kami ng sharing time Mali yung kanyang ibinahagi, yung kanyang konteksto, layo-layo. Hindi konektado doon sa ganyan sa ating ugali. Imbis na tumulong po tayo para tulungan sila ng tama. We dress ourselves with pride of doctrinal pride, knowledge and doctrine. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1.
telephone about concerning things sacrificed to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge makes arrogant, but love edifies. You see? Sometimes because of knowledge, it makes us proud. Pero hindi yan yung purpose ng knowledge. Hindi yan yung pinag-aaral niya. Dapat yung knowledge mo ay meron pong taglay, may laman, parang tinapay, may laman ng pag-ibig. Yun yung pinag-aaral niya. Importante yung nilalaman. Meron po akong maraming masanang points, pero let's try to compress yung message natin para aabot po tayo sa ating oras, pero let's get the most of it. Ito, pride of knowledge and doctrine. Ito yung umahawak doon sa iyong paniniwala na yun ay tama at yung iba ay mali yung kanilang mga hinahawakan, mas mababa sila. So, kung konti yung kanilang nalalaman, ay mas mababa sila sa atin. So, those of us who care too much about doctrine, para at all, susceptible doon sa ganitong klaseng, pride. Katulad po ng ruler ng sinagogue, ginamit na yung scripture, yung batas, para pulaan si Jesucristo. Sabi niya, bawal magpagaling sa sakat. At kung ginagamit yung araw na to, binigay yung 6 na araw, kukunin mo pa yung pampito. Parang ganun yung ibig niya sabihin. So, he used his knowledge to repudiate Jesus Christ. He directly attacked Jesus Christ by accusing him of doing something contrary to his belief. Hindi nga man lang inanalyze na merong malaking nangyari doon na nakabenepisyo doon sa tao. Pinagaling niya yung babae doon sa kapansanan for 18 years. He didn't care about that. Wala sa kanya yun, walang halaga. All he cared for was yung batas. At kung sino yung babae nun, yari ka. Si Kristo, kanya in-expose. So, yan, knowledge makes arrogant. Sa ibang version, knowledge puffs up. It makes us proud. So, what is the purpose of educating ourselves in the scriptures? Ano ba yung layunin ko? Bakit natin in-educate natin yung ating sarili sa scripture? I want us to look into the definition sa Random House Dictionary. Ang education daw, ibig sabihin yan, the act or process of imparting, kaya ba tayo dyan? The act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. Sa secular world, tama naman, wala namang mali doon sa kanyang sinabi. Nauulitin ko, the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. So, ito, accurate po ng definition sa ating society. Even the schools teach to impart knowledge and intellect para maihanda po tayo sa buhay, para magkaroon tayo ng trabaho, at kunti nga naman nila naman GMRT, Good Manners and Right Conduct. Dati, kung titignan mo yung history ng yung Ivy League, yung 5 schools sa US, all of them started as ibang Bible school. They were educated spiritually. Ngayon, nawala na yung qualities na yun. Ang naging turuan na yun. Yung, iba na yung tema ng kanilang education. Parang promotion na ng sarili. So yan, ang meaning ng ating society, pero yung Jewish education has a different notion about teaching and learning. Ang basihan po ng kanyang edukasyon ay dapat nahuhugot doon sa konsepto ng kabanalan ng Panginoon. Sa 1 Peter, sabi niya, holy, for I, the Lord, your God, and holy. So the whole educational system, yung kanilang sistema doon sa pag-educate, ay tutok o nakatuon doon sa ganong end para maging banal yung tao. So yung Hebrew na meaning or definition po ng education was not simply to impart knowledge or to prepare oneself intellectually, but to produce
holiness and to impart a distinctive lifestyle. Ito po yung sinasabi ni Timoteo doon sa Paul doon sa unang sulat na kay Timoteo. But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Yan po ang layunin ng ating pag-aaral doon sa banal na kasulatan. Instruction is love from a pure heart and a good conscience and sincere faith. And even in Paul's letter to Titus, ang sabi din niya na yung goal din ng instruction is the knowledge of the truth that leads to godliness. Sa 2 Timothy, same issue, dinala ni Paul yung kay Timothy, what you have heard from me, keep as a pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. So yan yun ang pinaka-goal. So embracing the true teaching of the scriptures should make us all the more humble before God. Yan yung yun yung pinaka-goal ng ating pag-aaral sa teaching. So we have two sins, sin of self-righteousness, pangalawa, yung pride of yung doctrinal knowledge, nagmamalaki natin. Merong pangatlo, yung pride over achievements. So Scripture teaches the principle of sowing and reaping, merong cause and effect doon sa relationship between hard work at saka yung success. Kapag ang tao ay hindi po nagpapagod o nagbubuhos ng kanyang lahat ng effort, ay wala po siyang aanihin. So yan po sinasabi ng Biblia. Sabi, sa Proverbs 13 nga sabi, the soul of the sluggard craves and gets nothing, but the soul of the diligent is made fat. At yan yung principle ng sowing and reaping. Pero, gano'n pa man, yung ating mga naaani dun sa ating pagpapagal, dun sa ating mga effort, ay galing pa rin sa Diyos at hindi po natin dapat ipagmamalaki. Siya pa rin nagbibigay sa atin ng kakayahan. Even our skills, yung talent sa atin, yung ating intellect na ginagamit natin sa ating trabaho, kung saan nakakalikom tayo ng kita o sweldo, ay galing pa rin po sa Diyos na dapat natin ipagpapasalamat. And how do we overcome this kind of pride? Unang-una, Paul, sabi niya sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Other versions render this reasonable. For this is only your reasonable service of worship. Ibig sabihin, para sa atin, ginagawa lang po namin ang nararapat namin gawin. Hindi ito pabor para sa Diyos. Kadahilanan na napakarami po natin natanggal na kahabagan ng Diyos. By the mercies of God, we should present ourselves a body and living and holy sacrifice. Yan po katanggap-tanggap sa Diyos. Ay ito daw yung reasonable service lang po para sa atin. Ay hindi po yan favor na binibigay natin sa Diyos. Kulang pa nga yan Kahit yung buong buhay mo kulang pa yan pero God is pleased when you offer your whole life to Him. So dapat yan yung lagi natin dala-dala na paalala na lahat ng meron ako, lahat ng ating mga nakamtan ay hindi dahil sa ating sariling lakasyon, galing sa Diyos. Siya at siya lang yung nagbigay niyan. Siya ang nagbigay sa akin ng kakayahan. Kaya hindi ako dapat titingin sa aking sarili na mataas at hindi rin ako dapat titingin doon sa iba na hindi katulad sa akin na mas maliit. All of us stand at the same level before God. All of us are equal before God. Kahit anong katatayuan mo. So the same way, ganun din yung ating pagtrato. Those who are rich should also treat those who are poor equally. Ayun ang mga hirap, hindi po din dapat prejudice. Naman din, di mo lapit yung papansinin yan. We should also exert effort to relate, makipagsalamuhan din sa mga hindi natin ka-level sa katatayuan ng buhay. Sapagkat pare-parehas po yung katatayuan natin sa harapan ng Diyos. So whatever the cost, whatever the ability to achieve,
or succeed in any endeavor, we know that it ultimately comes from God, so we have nothing to brag about. Hindi dapat natin pagmamalaki yun. So, another aspect, parehas pa rin ang yung pride of achievements, is yung inordinate natin na desire. It is very common sa church. No? Inordinate na desire for recognition. All of us really do appreciate pagka kinoment po tayo dun sa trabaho natin na ginawa na talagang maayos or many years of faithful service. Eh, parang uhaw-uhaw tayo na bigyan tayo ng commendation dun sa But what is your attitude kapag hindi po tayo napapansin? Alam na, minsan, pag mayroong proyekto sa church, ikaw yung nakaisip ng idea, ikaw yung gumawa lahat ng detalye, iba yung nag-execute, tapos yung nag-execute yung naturihan. Ikaw yung kalimutan. What is your attitude? Ikaw ba'y nagiging disgruntled doon? Hindi ka napapansin? Yan yung minsan nagiging question doon sa quality ng iyong service before God. Yung misis ko natutuwa ako but yung misis ko siya sa church, silent worker. Pero ganito mag-isip. So, lahat ng mga detalye talaga naman halos walang nakakaligtas sa kanya. Nakakanya niya yun Pero almost all the time, hindi siya napapansin. Hindi siya nabibigyan ng commendation. At minsan nakakalimutan pa siyang banggitin. Minsan tatanong ako, ano ba ba? Sabi niya, mas natutuwa ka akong gano'n kasi kung nakukunin tayo dito sa mundo, tapos na yung reward mo natanggap mo na sabi niya. Pero I will be waiting for my reward doon sa langit. Ang Diyos mismo yung nagbibigay ng reward. Paano nakakatuwa yung gano'n? Dapat yung gano'n yung ating mindset na if I perform all these things, I will expect my reward doon sa langit. Pero hindi na dapat yung do it willingly. Rewards will just come because God has promised that He will reward all your works na ginawa mo. Hindi makakaligtaan niya yun. Bakit hindi makakalagpas sa kanya yun? Meron ka pa rin yun na reward. Ang ating dapat attitude is just willingly serve God on this earth and never expect any commendation from. Maganda kung nakakomment tayo, pero minsan may danger dun It makes us proud. Hindi talaga, hindi mo may iwasan yun. Pag nababanggit nyo yung mga malaking dibdib mo, mataba yung puso, At gusto natin yun Yun yung danger naman. Mas maganda. Hindi. Kaya kapag nagpapasalamat tayo na hindi natin binabanggit yung pangalan, ito, bigyan natin ng kaliwanag ng Panginoon. Maganda yung ganun. So, yan, yung isa dapat na struggle natin yung inordinate desire for recognition sa loob ng iglesia. O kahit saan sa opisina, you should never seek popularity because you get your approval from God. Siya lang yung nag-a-approve. Minsan na yung trabaho natin sa harapan ng mga tao para kalugod dun sa harapan ng Diyos Pero when God will check our hearts, hindi papasad. Hindi papasad. Tingnan natin na ligatin natin magtrabaho pero iba yung ating motibo. We want to be noticed by people. Minsan gusto natin ang posisyon. Kaya tayo nagtatrabaho na talagang sobra-sobra. Meron tayong ulterior na mga motives. Pero that will not pass before God. God, who sees everything, searches our hearts and our minds. And He will evaluate it whether it will pass or not. Whether it is worthy of reward or not. Kaya yung una natin gawin. Na check natin sarili na malinis siya. Wala siyang ibang bahid ng kasalanan o pang makasarili na bagay. So yun yung next. Selfishness. Kanina, achievement, Ngayon, yun namang selfishness. Obvious truth. Psalm 51 verse 5, sabi doon, di David, from the day I was conceived in my mother's womb, ay nabubuhay po ako sa kasalanan. I was brought forth in iniquity. So, we are all born with a selfish nature. Alagang nandun, pasarili. Bata ka lang, baby pa lang, nakikita mo. Pagka naghahanap ng gatas, kung magnangawa sobra, talagang kung hindi mo saktan ng dede, hindi nakahibig yun kung hindi selfish yun, maghihintay lang yun, kahit ang gutom niya, magbibigay na ng sign. Pero hindi, lalo na tantrums.
Kapag malaki na yan, kailangan paalalahanin mo, uy, i-share mo naman yung laruan mo kay ano. Kasi meron taglay talaga namin. Lagi mong pinalalahanan. So yun, hanggang sa paglaki natin, dala-dala natin yung ugali na yun, yung selfish nature na yun. Although, pagka tayo lumalaki, alam natin na socially, unacceptable yun, minsan na itatago natin. Meron tayong abilidad na maitago yung ano na yun, yung nature na yun. Pero, nandun pa rin sa loob yung problema. Hindi na natin kaya makatanggal yung problema na yun. No? At ang hirap, i-deal. Kagaya ng sabi ko kanina, yung pride, minsan hindi natin nakikita sa ating sarili. Sa ibang tao lang eh. Pero ito, mas magiging pa ito. Selfishness na eh. Even after we become Christians, we still struggle with that problem. So yun, sabi ko kanina, bakit meron kasing alitan? Sige, hindi lang yung pride yung problema. Kahit selfishness, meron. So selfishness is difficult sin to expose because it is so easy to see it in someone else but difficult to recognize it in ourselves. So, sariling interest natin ang ating iniintindi, ating inaalala. Si Paul sa chapter 2 ng Philippians verse 4, sabi niya, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Yan ba hindi ka sa atin? Automatic ba, iba kagad yung ating tinitingnan? Hindi. Sarili mo na. Balik? Ayun yung prinsipyo ng mundo. Balik ako, unang mo na yung sarili. Pagka yung iba, magiging jealous ako na muna yung sarili. At hindi natin taglay na yan, yung pagiging selfless. Pero yan yung sabi ni Paul, yan yung kanyang exhortation. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. So, using the word, yung paggamit ng Paul doon sa salitang interest, siya po ito'y pumapatungkol doon sa mga pangangailangan ng ibang mga tao. So, kanina, yung sa ruler, if that ruler was sensitive doon sa pangangailangan ng babae, he would have glorified God when even if he was strict about the law. Diba? Kung meron siyang strict adherence doon sa law, pero nakita niya, yung ibang tao na mas pinagaling, meron naman palang importansya yun, pero wala sa kanya yun. So he was very selfish. Very proud pa siya, at selfish pa siya. He did not care about other people. Marami din sa church ng ganyan, na hindi mo natin nilalahat, pero meron talaga nakapasok na walang mukhang bibig o hindi sariling pangangailangan. Yung mga marami daw vampira sa loob ng church. Ano yung vampira? Brother, meron ka vampira din. Meron ka vampira din. Palagi yung pangangailangan yung hindi pumasok sa kanyang isip na tumitingin doon sa ibang sino rin yung meron pangangailangan. Sama, hindi lang yung tulong pera yung natin eh. Even without money, you can help other people. It only takes yung focus. You need to focus doon sa mga, sino ba yung mga tao pangangailangan? Even yung wise counsel. If you are a learned person in the scripture, you can help people by counseling doon sa mga problema na nilang dinadaanan. Yun yung pero dahil nga doon sa ating pagiging makamundo, hindi natin nakikita itong mga bagay na to. Sarili ng ating ito pa yung nagiging problema, yung pagiging selfish na hindi lang yung hindi tayo tumitingin sa iba. We want people to meet our needs. At kapag hindi natutugon yun, then tayo church na yan. Ilang beses na ako pumasok yan, dami nilang dapat makita pangangailangan ko. Hindi man lang ako natutugon dyan. Kaya wala, hindi tunay natin yan. Ganun yung ating hindi ko na pagbay ng ganun attitude. Hindi po dapat. As Paul has said, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Nakakonekta pa rin ba tayo? Reading yung second verse, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. You think napakadali lang ba? Ang sisipin
hindi yung ginawa ni Kristo. Diyos naman siya eh. Pero hindi. Kaya nga siya nagkatawang tao para maranasan niya yung mismong paghihirap. He needed to become an incarnate man kasi yun yung kabayaran ng kasalanan. But in order to accomplish that mission, he had to suffer yung kanyang pagiging human. He experienced hunger, he experienced yung thirst, yung pain mismo na ini-inflict sa kanya sa mga injury. Naranasan niya lahat yun eh. Pero sabi niya dito sa verse that he was willing. He willingly offered himself. And though he was rich, he enjoyed yung mismong dun sa lahat ng yung glory dun sa kasama niya yung kanyang Diyos Ama. Pero he obeyed God by coming down on earth and going through yung death para magkaroon tayo ng buhay. Does that ring a bell to you? Nagiging recurrent ba ng paalala yung sa ano eh? Hindi baka lang naman noon lang maligtas ka tapos ngayon nakakalimutan mo na. Wala na yung sense of gratefulness. Hindi mo na naalala yung mismong grabe sakripisyo na inalay ni Kristo. Doon sa krus para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nakaka-suffer lang tayo ng mga physical pain o walang pera. Wala na. Bagsak na yung ating buhay. You don't realize what you possess, yung eternal life. Lahat yun nasa-surpass ng mga problema niyan. Dito sa eternal life na ito, kumpleto na yan. And it was already given to us by God, and it is permanent. Hindi na po nawawala yan. At ano man dadaanan natin yung problema, hindi po natin maikukumpara doon sa kadakilaan ng ating kaligtasan. Tapos na. Nangyari na yun eh. Past na yun. Hawak na natin yun eh. Therefore, all the other problems, when we think of eternal life, they become so small. Maliit lang yan. That is, yung eternal life is real to you. Doon sa ating Bible study, meron akong, kapag nga kasama sila dito eh, yung dalawa, they wanted to also visit the church. Ano to eh, maraming vices ng dalawa, pero they came to know Christ just as easier, no? At kanilang pamilya, parang talagang nagsarado ng lalo. Kaya alam mo, dahil mo sa kanyang paglapit sa Panginoon, he was able to grow his whole family to the church na para sa kanya napaka-imposible ilahin mo. And doon sa aming study, ano siya? Nagtanong siya. Sabi niya dito, kapag ikaw ba'y tumanggap sa Panginoon, kapag meron ka ng buhay na walang, kapag binigay yung buhay na walang hanggan, nare-realize mo yung pagmamakay ka. Yung pala yung paniniwala nila, ikay patay na, tsaka mo na-experience yung eternal life. Hindi po eh. Because God has promised that at the moment of salvation, at the moment that you place your faith in Jesus Christ, automatic yun. Meron ka ng eternal life and you begin to enjoy that life even when you are still alive. At nagpapatuloy lang yun pagkapag ikay namatay na at yun yung final, yun yung consummation ng eternal life. Everything will be received in full kung nandun ka na sa yung perfect na sanctification, lahat ng ating posisyon na realize yung doon eh. Pero yung ating yung blessing, lahat na kasama doon sa eternal life, ay nai-enjoy natin ngayon pa lang eh. But why is it that most Christians are living defeated life? Even though they already have this eternal life, parang nang nila siya ng pagmumukha, lagi nasa babae yung ng bibig. Hindi mo nakikita palaging malungkot, hindi tumatawa. You have not fully realized kung meron tayo. Ito yung ginawa ni Kristo. He was rich, but though he was rich, he became poor that we might become rich. And that does not speak about material wealth. Spiritual riches yan. Far above yung material wealth. Incomparable na mga bagay yun. Doon sa meron tayong nakalaan na doon sa langit. So, yan, yung not merely look at your own interest. Yung selfishness, no, dapat nating tanggalin. So, you've got to see yung end of the spear. Dapat nun, di ba? Nagpadala ko kay Wilbur ng teacher eh. So,
yun eh. Sa ano yun eh, mga forest ng Ecuador na mayroong mga tribesmen doon. Ito na yung t-shirt na ibibigay ko. Na sa onset nun, mga asawa, mga lalaki, nagpunta sila doon kasi ang nangyayari doon sa sa tribo na yun, no? Nagkakaaway-away sila to protect their own tribe. Nagkaklas sila, patayan talaga. Nagpapatayan din, nagkakaubusan na. So itong Ecuadorian government, they were so concerned about this, gusto na nila pumasok para matapos na yung gulo. So, sumama yung doon, mga missionaries, at itong pag-start pa lang, 5 men, nag-aeroplano sila doon, parang Piper Cub lang yun, no? Cessna lang plane, nagpunta sila doon. Sa pag-landing pa lang nila, habang nakikipagkilala sila doon, nagkubad pa nga sila parang makita naman na walang pagkakaiba kasi walang mga damit, makapahag lang yung mga nandun eh. Pero, pinatay silang lahat. Pinatay silang lahat. Hindi pa sila nakapag-umpisa ng trabaho. Namatay na sila. Pinagsisibat silang lahat. All of us will think, ano ba naman yun? Parang sayang lahat. Ayan. Pero hindi mo alam, no? That truly unselfishness of the wives, nagpaiwan sila doon. They continue the work of their husbands, even bringing their children. Kaya ba, kaya nyo gawin yun? Nilalapitan sila ng mga tribo at may mga sibat. Siguro, sa sarili mo, takot ka na. May mga anak pa sila nakasama doon. Inilagay nila kanilang sarili doon sa delikado eh. Pero they were willing to do that because they love Christ so much and they love people. Because of their love for Christ, it overflowed towards yung tribesmen. At makikita na sa ating pagpapanood next week na napakalaki po na na-accomplish nila all because of their selfishness. They were really selfless doon sa pag-continue ng trabaho ng kanilang mga asawa. Ang ganda yung film. Next is judgmentalism. 5 yan ha. So meron tayong ilan. Pride of self-righteousness, pride over doctrine, yung superiority ng doctrine, pride over achievement, selfishness, tapos bakit ito? And then, under yung selfishness yung mga achievements. Judgmentalism. So, ito yung ng scripture, sinasabi doon ng judge so that you will not be judged, for in the way you judge, you will be judged. Meron din pong winawarat yung Bible yung paghuhusga. Na ikaw maghuhusga sa tamang paraan. When you judge other people or with the motive of trying to correct yung error, and it is motivated by love, tama yun. Pero kung ikaw ay nanghuhusga lang para sirain yung puri o reputasyon ng isang tao, yun ang mali. Kung yan ang ginagawa mo, huhukuman ka rin ng Diyos na katulad ng paghuhukom mo sa iba. So dapat yung ating iingatan. And sabi dito sa verse ito, and by your standard of measure, it will be measured to you. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and behold, the log is in your own eye? You hypocrite! First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Ito po yung naging behavior ng ruler ng synagogue. Na sinabi niya si Kristo ay guilty yan of breaking the Sabbath. No, nagpagaling siya. Pero pinaalala ni Kristo, you hypocrite. Di ba kayo yung inyong mga ox, inyong mga donkey, tinatanggalin niyo yung tali mo at dinadala niyo sila dun sa panubigan para makainom. So sila din yung guilty eh. Yun nga eh. Ginagawa nila yun, hindi nila pinapansin yun because it served their own personal interest. Sila yung nakikinabang, mga hayop nila yun eh. Pero si Kristo, iba yung pinagaling niya. His work was intended for other people. Para makabenepisyo doon sa mga tao, pero ito, siya yung humuhusga, pero siya pala yung guilty. Yung sinasabi na, tanggalin mo muna yung yung sarili, yung troso na nakabara niya sa yung mata, bago ka tumingin doon sa, yung muta doon sa ibang mga mata. Ganun din dapat yung ating attitude. We have this attitude of judgmentalism. This is one of the most subtle. Hindi natin napapansin. Parang natanggap na natin ito na liglas na common lang na We take this sin very lightly, but before God, it is very abominable. Ayaw ng Panginoon ng ganito eh. Yung ganitong attitude, yung judgmentalism.
We judge people through our opinions o yung ating mga likes. Kapag hindi bumabagay dun sa ating mga opinion o ating mga gusto, meron kaagad tayo kasasabing hindi maganda. Negatibo kaagad tayo. We judge people by our own standards, hindi yung sa standard po ng Panginoon, no? At guilty po tayo sa ano na yan eh. So, si Yeso Cristo, in-expose niya ngayon yung hidden motive nung ruler, no? I was just concerned about following the law, pero hindi siya concerned doon sa talagang tunay na nilalaman ng batas. So, yun, naging strict lang siya doon sa law. So it is, again, it says that wrong to pass judgment upon others who are having a lifestyle or conduct na contrary doon sa Panginoon. Pero dapat pagka ni-rightly judge natin sila ay may laman po ng pag-ibig. So pag may laman ng pag-ibig, there is a right approach, there is a right method, at makikita mo yung resulta na hindi nakakadamage. Minsan grabe yung ating pagkatake na hindi na matanggap ng na imbis na magiging maayos yung problema, lalong nasisira. Bira kagad tayo ng bira. Hindi natin pinag-iisipan. Wala ka rin naman ng pag-ibig eh. Batas lang kagad yung ating iniisip. So seek to correct the problem, and most of all, ask God's guidance of the Holy Spirit. Ito yung right po ng judging. So most of us slip into the sin of judgmentalism from time to time. Pero meron pang isa. Kapag lagi mong dinadamit itong judgmental na spirit, meron pang isang problema na nade-develop po sa atin, yung critical spirit. Critical spirit. Ito yung attitude na palaging naghahanap ng mali. Palaging naghahanap ng fault doon sa ibang mga tao. O kahit anumang topic na yung pag-uusapan, ang layo namin ng topic, meron siya sasabihin na pangit. Para yung isang tao, tinuro siya na tingnan mo nga itong painting na to, merong grassland. Napakaganda nung doon sa horizon, meron talagang may bahay. Ang ganda ng reflection ng ilaw, ano yung nakikita mo dyan? Boy, nakita ko yung tahi ng baka. Yung napansin, yung tahi ng baka. Yung wala siyang nakitang maganda, na mas maraming mga magandang dapat i-appreciate, yung nakita niyo yung pangit. Ganun din tayo, it is us who are responsible because we train our thoughts to focus on negative things. Part po yan ng sinful nature. Likas po sa atin yan. Kaya dapat turuan natin yung ating sarili to look into the more greater and positive things. I-train po na ating sarili. Pag-isip pa sa umaga, you protect your thoughts with the Word of God, and then you focus on the right things, the positive things. Pilit yan. Sino yung sinasabi? Yun yung dapat natin sinataksak sa ating isip. Kasi ito yung nagiging resulta. Kung ano yung nilalagay natin doon sa ating isip, ayun din po yung lalabas doon sa ating pag-ugali. Minsan, nagugulat lang tayo eh. Yung iba nga matagal ng Kristiyano sapagkat wala na siyang ibang punong-puno ng galit gugulatin mo magmumura. Nagulat parang isa, nananalangin nga doon sa jeep, talagang unti-unti panalangin pag-pray na, nakapikit siya biglang pray niya yung driver, sub-sub siya minura yung driver. Ibong biyahe, tagal na nananalangin siya, isang pray lang, pinagmumura yung driver. O kita mo yun, yung bulalas ng kanyang bibig, igaling dito sa loob, meron talagang problema. It is us to train ourselves, and it starts with our thoughts. Romans chapter 12, verse 1. Verse 2, Kasi kanina, binasa natin kanina, I urge you therefore, brethren, that you present your bodies. Pero how do you do that? Sabi niya, i-offer ng ating katawan bilang living, holy sacrifice, acceptable to God. Yun daw yung ating reasonable service of worship. But how do we do that? Verse 2, do not conform yourself to the pattern of this world. Yan po yung way ng thinking ng mundo. We adapt yung mga ways ng mundo, kaya ganun yung lumalabas But how do we renew our minds, our thoughts? Andiyan ba yung mga bagay na kasi hindi katulad din ng computer kapag napuno, pwede mong i-erase, pwede mong i-basura yung ibang mga laman Kung ano yung ini-store mo dyan, nakadikit na dyan. Nakadikit. So doble na yung trabaho para kalabanin yung mga nilalaman na hindi maganda. So yun lang yung sikreto. Kung
matanggal yan, you fill your mind with spiritual thoughts, spiritual things, para hindi siya maagawan ng mga hindi magandang pag-iisip. You do not conform to this world, but be renewed doon sa salita ng Diyos. So yan yung magiging resulta ng pagiging judgmental palagi. You create within yourself critical spirit, pero ikaw yung number one na biktima. Number one na biktima sa lagi kang galit, lagi kang malungkot, magtataka ka, pag-isip pa sa umaga, wala namang nag-away sa'yo, ang bigat na ng pakiramdam mo. Kasi nung gabi pa lang iba yung sinaksak mo dun sa iyong isip. And most of the time, our physical body are affected by our emotions. Apektado yan. Pero try to fill your thoughts with good things, magaan ang pakiramdam. Magaan. Yun yung dahilan ng mga yung sinasabing psychosomatic na illness dahil sa ating isip yun. May mga problema tayo sa isip. So, yan yung ating mga sins na in-expose, no? At baka isipin natin, wala naman ako dyan eh. Hindi naman ako proud, hindi naman ako self-righteous, hindi naman ako nagayabang sa aking mga achievements, hindi rin naman ako selfish, hindi rin ako judgmental. At wala rin naman akong critical na spirit. Gusto ko yung itong isang area na ito na which have killed a lot of churches. Kaya gusto na tayo? Yung formalism. Ano yung ibig sabihin ng formalism? Ano ga-attach doon sa sistema? For as long as we have a set of rules to keep, okay yung ating routine na susunod ko ito, kontento na ako dyan. Okay na. Routine. For as long as I attend worship service, attend ako ng prayer meeting, attend ako ng Bible study, attend ako ng pang mga gawain sa church, okay na yun. Nakikita mo na hindi mga tayo. Kasi ang nakikita natin sa sistema, yung tinatawag na formalism. So 2 Timothy chapter 3 verse 5, sabi niya, then, pumapasok ko dito sa mga tao na he was trying to describe people. Sabi niya, they are holding to form of godliness, although they have denied its power. Avoid such men as these. These are people that fret inside the church. Nakapasok na yun. Having a form of godliness, pero i-deny nila yung power. So they were just strict about yung mga rules. Sinusunod lang nila. So Romans chapter 2 verse 28, let us see the description of Paul. Kasi may mga Hudyo doon na naging mayabang din sila. Nasa amin in-entrust yung mga oracles ng Diyos. Yung mismong batas ng Diyos sa amin ipinagkaloob yan. Kaya kami, pinagpala. For he is not a Jew, he is one outwardly, nor is circumcision that is outward in the flesh. Kasi part ng ritual nila, no? Para maging Jew, kailangan din circumcise ka on each day. Sabi niya, for he is not a Jew, he is one outwardly, nor is circumcision sa flesh niya, no? That is, which is outward in the flesh, but he is a Jew, he is one inwardly, and circumcision that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter. And His praise is not from men, but from God. Kahit na tinuling ka, kung wala doon sa puso mo, hindi nakikita doon sa behavior mo, ay wala yan. Galing doon sa tao yan eh. Ritual lang din yan at hindi daw galing sa Diyos. So yan yung description ni Paul. Now, from this verse, I got 3 na mga important truths dito sa verses. Ito yung last na na point. Unang-una, outward Christianity is not a foolproof sign of genuine Christianity. Pero mga tao na nakakasama natin sa loob ng iglesia, na for so many years, they were able to adapt the ways, yung ways. Hindi ako nagiging judgmental kasi I have this experience na gugulat ako na may kasama ako for 10 years, 15 years, biglang tumalikod at totally hindi na sila bumalik. Talagang bumalik sila doon sa dati nilang buhay. Hindi na sila nakabalik kasi kung ikaw tunay na anak ng Diyos, you might have backslidden for quite some time, pero babalik eh. Kasi andun yung promise ng Diyos, yung preservation. Babalik ka talaga eh. When God offers His salvation, it is permanent. Sa ayaw at ang gusto mo, babalik at babalik ka kasi permanent yun eh. Pero kung nawala yun, hindi ang Diyos may problema.
ikaw yung may problema. Probably, you really have not have come to faith in Jesus Christ. So yun yung sinasabi ko, somehow, there are people na naka-adapt doon sa mga ways. Yun yung tinatawag natin, reformation. Hindi transformation. Transformation, there is a big difference, ha? Malaking pagkakaiba. At transformation comes from the inner part. Sa loob, ang galing palabas. So nabago yung loob, lumalabas ito, nakikita ngayon sa paglabas. Ang reformation, naka-adapt siya galing sa ano? Naka-adapt siya ng ways eh. Pero darating yung panahon na mapapagod na yung tao doon sa mga sinusunod niya mga ritual at iiwanan niya rin yan. So yan din yung danger po sa atin na if our Christianity is not based on relationship with God, darating na. Kaya kamusta na yung ating abundant pa rin yung ating Christian life? Is it joyful? O parang gutom? O malungkot? Alam natin na meron tayong dinadaanan sa loob ng iglesia. But despite all this, are you still happy? Will you still rejoice? O malungkot ka pa rin? Ano ba naman niya? Wala kaming pastor. Para kami magtupang ligaw. Walang... Yan ba yung ating are you still positive that God is still there? And God will not close His eyes on us. Ginagabayan pa rin niya kung kami. Ganyan ba yung ating at ako'y maligaya kami? At ikaw ay secure, tiyak na tiyak sa iyong katatayuan sa harapan ng Diyos. So, outward Christianity, let's look into ourselves. Hindi na po tayo magpuputap na of course, kailangan makita doon sa ating buhay, pero ang umpisa ng Diyos sa loob, para bang yung karuwahe, yung kartela. Ang nauna, yung kabayo, hinihila yung kartela, di ba? Hinihila yung kartela. Yung kalesa. Yung kabayo yung nauna. Hindi yung ating outward muna yung hindi yung kalesa yung nauna, ang kabayo yung hinihila. Ang hinihila po sa atin, yung ating inner change. Pangalawa, true Christianity is not rooted, is rooted in the heart. Mayroon din yung sinasabi ng galing ito sa puso niya. And it started with a relationship with Jesus Christ. Hindi rules. Pero iba na nakakapasok ng isang mga, ibang mga sekta, sinasabi nila, nakita ko yung katotohanan doon sa loob ng kasi nag-aaral kami, andun yung lahat ng mga rules nila, number 1, number 2. Nasunod ko lahat yun. Hindi masaya ako eh. Mali po yun eh. Hindi based na sa rules and regulation naman. Ang ating is based on relationship with God. And when we know that the one we are related, lalabas sa ating mga behavior, talagang makikita. Pangatlo, true Christianity must never expect to be popular. Yun yung mga tao na tulad ng regular na sinagaw na kasama doon sa kanilang display ng religiosity or yung kanilang behavior, yung kanilang piety, ay yung popularity. Parang ayaw na nilang magpagod pagka wala din naman lang makuhang popularidad. Hindi ko na pagbubusan ng panahon niyan. Sayang na. Kailangan maging sikat ako. Hindi po gano'n. Ang ating ulit ang approval natin sa Diyos. It never seeks or never expects to be popular. So yan, just to warn. Meron tayong mga nakakilala na tumalikod sa ating Panginoon. Pero mga tao na yung kanilang so-called Christianity only consists in nothing but attending church, nagawa nila regular na pero hindi sila familiar doon sa utos ng Diyos. Wala silang intention na saliksikin o alamin kung ano yung utos ng Diyos at lalo na sa lahat yung pagsunod doon sa mga instruksyon na binibigay ng Diyos. They don't spend time, they don't delight in reading God's Word, they don't take time to learn and even to communicate with God. Magdasal, their lives are still not separated from the Word. Kung ano yung ginagawa ng iba, ng mga mundong tao, ay yung ba din yung kanilang ginagawa, hindi pa rin sila na, nakakawala doon eh. They are not particularly interested in Christian doctrine at yung kanilang spiritual state, nakikita mo rin mo sa kanilang buhay kalaunan. Bible offers them to be transformed, pero patuloy po silang tumatalipod. So, Scripture speaks about
about the outward Christianity. Romans chapter 2, kanina, 28. For he is not a Jew, he is one outwardly. So lahat, ang importante niya is this transition of the heart. So when you accepted Jesus Christ, in-emphasize ko yung heart. Lahat ng mga tinanggel ko ng Diyos, we can now live a righteous life before God. So practically, hindi pa. Positionally, we are already declared righteous before God, but practically, we are still in the process of being renewed day by day, and that happens when we regularly spend time with the Scriptures. Inaaral natin, inaalam natin kung anong ang Diyos tinutulong sa atin. At ang banal na Espiritu yung tumutulong sa atin. Bawat bahagi nating buhay ay dinidin ng Lord every day. And as we obey, we take another step or another level of our spirituality. Natututo tayo, natututo. And we become a better Christian, a better person every day. If you're circumcised from the heart. Pero kung walang mangyayari. Kasi walang umpisa. Dapat mayroong pinagmumulan yung ating relasyon ko sa Panginoon. So this, Isaiah has to say something about this, yung ganito kasing attitude niya. Tulad ng mga tao na, okay lang sa kanila, may mga ritual. Kontento na kami dyan. At kampante na kami, komportable kami. Isaiah chapter 1 verse 10. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the instructions of our God, you people of Gomorrah. What are your multiplied sacrifices to me, says the Lord? I have enough of your burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I take no pleasure in the blood of bulls, lambs, or goats. When you come to appear before me, who requires of the trampling of my courts? Bring your worthless offerings no longer. Incense is an abomination to me. New moon and Sabbath, the calling of assemblies. I cannot endure iniquity and solemn assembly. I hate your new moon festival. Di ba ang nag-initiate nitong nag-institute nitong mga ang Diyos? Ang Diyos yung nag-focus niya na gawin itong lahat mga bagay. Pero alam niya, nasusok lang siya sa kasi mali ang kanilang pamamaraan. Sabi dito, sa Matthew na so, and your appointed things, they become a burden to me. I am weary of bearing them. So when you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Yes, even though you multiply prayers, kahit gaano karami, paulit-ulit pa yan. Sabi niya, hindi ko kayo pakikinggan. Your hands are covered with blood. Isaiah chapter 1 verse 10 to 15. Sa Matthew 15 verse 8 and 9. So ito dapat iba-iano din natin sarili, na huwag natin sabihin, kaya hindi ako yan. We try to, with humility, try to check ourselves. Sa Matthew, sabi niya, these people honor me in their days, but their hearts are far from me. Kaya natin sa bahay, mag-umpisa tayo ng service. Hindi tayo nag-umpisa. Our hearts are not focused dun sa service. Our hearts are not focused on glorifying God. Pupunta lang tayo sa church. We're so concerned about sa ating suot. Saan? Hirap pa pumili sa sobrang dami. Ano ba ipapartner ko dito? Ubus na yung oras mo sa pagpili pa lang Kasi sa preparasyon pa ng ibang mga bagay, ninakaw na yung attention mo doon sa Panginoon kung siya yung dapat natin binibigyan. Doon pa lang. At minsan pagka na hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan mo sa bahay pa lang, nag-aaway na yung sister at sa misis. O galit yung magulang sa mga anak. Kaya pagdating mo sa church, malayong yung ating puso. Malayong yung ating isip. Hindi ko rin tayo mabless. Basta minsan ganun, guilty tayo. Just to say, pero ang layo. Oras ka matatapos kung pumalulog na ako. Yung, natin, iba yung ating focus. Na makikita mo na talaga namang pruweba ito na naglalamig yung ating hindi nag-aalab yung ating
always want to spend time with God. At lahat ng aktibidades na pupuntahan mo, ay hindi ka napapagod at hindi ka nananawa sapagkat ikaw ay tinutulak yung gana mo para dun sa pakikisalamuhan sa Diyos. So let us be sure na we don't worship God in vain. Sabi niya, the teachings are the rules taught by men. Our teachings are taken from this from the mouth of God, and it lands in our hearts, and it springs from love. Out of love, gusto natin yung sarili. So again, alala kanina, sa mga sins natin nabanggit, check natin yung ating sarili. At balik na rin natin yung mismo pinangungugaling babae. So on our part, it was very burdensome. Personally, hindi. May sakit siya. Sabi, bent double niya. Sobrang grabe yung pagkakuba niya. Hirap na yun eh. Wala namang wheelchair nung araw siguro, no? Pero she took the time and she gave effort. At yung kanyang puso, willing at glad na marinig si Kristo. You know what happened? Pinagaling siya ng Panginoon at an instant. Wala nang ritual eh. Ikaw, pinakawalan na kita doon sa iyong pagkakatali niyo sa iyong sakit. Magaling na tayo siya. Senegal Church. All of us are believers, individual believers, but we form one body sa loob ng church. All of us have a part to play inside the church, and that part is very essential. Importante yung parte na yun. At kapag hindi mo ginawa yun, somehow mayroong kakulangan na experience yung iglesia. Parang kotse. Maliit lang ang bearing yan. Kapag medyo maluwag din yung bearing, kapag hindi mo dinilyan, yung ibang mga parte masisira. Kaya dapat, at the onset, kung nakita mo may problema, inaayos ka rin niya. Kung dapat may-ari mo. Kasi parang hindi siya mabibigyan ng problema. Ganon din sa loob ng iglesia. Hindi nga lang mechanical yung Sa loob ng church, it's different from a company. We are a living organism. Minsan ito sabi ko, yung formalism, yung ating mindset. Ang iglesia, isang lang yan institution. For as long as there is a pastor, there is a congregation, continually attend sa activities, palagi umupo dyan, nakikinig doon sa pastor, at sumusunod doon sa utos ng pastor, at mayroong mga katulong na workers, okay na tayo. Yung ating yung institution, sistema yun. Tayo living organism. Kumikilos lahat po yun. There's a relation between mga believers kung kakasama nga tayo. We all work together. Inuulit-ulit ni Paul yun. Now, meron tayo, we all are all part of one body. Ang ating driver, kung sa kaninang kotse, ang ginagamit yung example ng mga tao, yung mga parts ng driver, yung Diyos, Kristo, yung driver. Pero sa loob ng church, he is the head. Siya yung nag-iisip, siya yung nag-uutos lahat. And we are parts of the body. And all of us have a part to play. So, nabanggit ni Brother Carl kanina na, wala nga kayong pastor, no? Pero, yan ba yung incapacity doon sa pilay ba kayo? Hindi, kasi bawat isa, nagagawa pa rin natin yung ating trabaho. Kung maibalik natin yung ating tunod sa Matthew 28, sabi ko, a lot of our churches are going down. Maraming iba, patay na. Dahil nga nakakalimutan nila yung primary job o task na binigay ng Diyos sa kanila. Matthew 28. You go therefore, minsan din natin nababasa yung verse 18. All authority has been given to me. Sabi niya, binigay na sa akin yan yung lahat ng otoridad. Ngayon, inuutusan ko kayo. At the end of the verse, sabi niya, lo and behold, I am with you always. If God the Father has already given the authority to Jesus Christ, and Jesus Christ says to us that He is with us even to the end of this age, will you not be able to perform yung task na binigay sa atin? Yun yung trabaho ng bawat mananampalataya. Bawat kaluluwa na nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon ay iniwanan itong trabaho na ito ng Panginoon. Hindi po sa pastor lang iniwan yan. Hindi po iniwan sa mga workers yan o sa mga layman. Iniwan yan sa bawat kaluluwa na nakaranas na ng kaligtasan sa Panginoon. If we put our minds back to this focus, yung primary task natin, and we will expect the church. Baka, ipagiging na yan. Yung pader na yan, magtatayo na kayo ng sa kabila. Kasi punong-puno na eh. Just imagine, if one of you would bring one disciple, ilan yung nandito ngayon?
ngayon? Ilan? Siguro around 50, 40. Kung isa lang, makakapagdala ng isang kaluluwa, magiging ilan kayo? 80. Just imagine, 80. Kung hindi lang isa, katulad nung nabahagi kanina, hagip yung ibang ng pamilya, pati kapitbahay. Mas marami pa. If we only put our focus, if we obey God, if we take individual responsibility na siniwan ng Panginoon, this Matthew 28, then our church will indeed increase in number because it has obeyed God in His instruction in Matthew 28. Narinig niyo ba yung balita na kahapon daw, end of the world na daw? Sabi, alas 6 daw ng una daw, New Zealand, tapos Australia, tapos Pilipinas. Hindi totoo yun, pero darating yung panahon na yun. To think, how much time will we left? Do you know when? Alam ba natin kung kailan? Kasi nakikita na natin yung signs. Tsunami sa Japan, lindol kung saan, gera kung saan. Ano nakalagay sa prophecy niya, sa Revelation? There will be rumors of wars, earthquakes, maraming mga conflicts. Yan yung mga paunang mga signs. Nakikita natin malapit na dumating yung Panginoon. And when God comes, and we makes an accounting, what have you done regarding my instructions doon sa Matthew 28? Nakapagdala ko ng isang kaluluwa. Ang nangyayarap natin sa Panginoon, wala akong kritis. Part of the fruit yun. Scripture teaches us that we should produce fruits of the Spirit. And hindi yung fruit ng Spirit nun, yung lahat, yung peace, fruits na yan, ang ating behavior. But there is also another fruit that God requires of us, fruit of the souls. And it's time to start now. Focus your eyes sa area, yung household business. Aside from the household, sa yung workplace, sa trabaho, ating neighborhood dito sa church. Have you considered those people? Or are we really contented sa ating sariling operation? Part yan. Hindi tayo makakaligtas. All of us will have to face God and make an accounting for this institution. I urge each and everyone in this church to heed God's instructions to go therefore and make disciples among men, teaching them to obey what I have commanded you. Baptizing them in the name of the Father, the Spirit, and the Son. And lo and behold, huwag po kayong matakot. The Spirit will empower you. The Spirit will teach you and how you would approach somebody. And it will also be the Spirit who will work on the other person. Hindi po ikaw. Kasi problema natin, tatakot ako, baka tatanggihan ako ng... Okay, matakot kasi ang Espiritu yung tatrabaho dun sa tao eh. Hindi ikaw yung magbubukas ng kanyang isipan at kanyang isip. Yung Espiritu ang gagawa nun. All you have to do is just take courage and share the gospel with that person. And that person will be responsible to God. Siya hindi ka na eh. Yung initial naman na mag-reject, lungkot kayo kasi hindi tumanggap. Hindi mo alam. Yung baka yung iniwan mo na seed doon, ay natutumpisa na mag-grow. Tutubo na yun. And when you return to talk to that person, magiging right na yun. Pwede mo na kanilin. Tatanggap na siya. All you have to do is just obey God. So I hope yung ating message yan ay talaga nakapukaw sa ating na magkakaroon tayo ng panibagong commitment sa ating hindi po ito project ng church. Ito ay talagang utos ng Panginoon po sa atin. Kung utos po ito, dapat po natin sundin. At kapag hindi po natin sinunod, anong tawag doon? Kasalanan yun, di ba? Disobedience yun. So therefore, we have to obey God with this specific instruction. Lahat ng ating ginagawa sa church, parang dito yun. Yung equipping, yung pagpaspas ng pagpapala ng Diyos ng iba't ibang mga gifts sa loob ng church para sa ating pagpapalakas sa ating education para magamit tayo sa area na to. Yun yung end goal. So yan yung ating dapat
pakatandaan. And let's make it our personal responsibility to obey God in this specific instruction. Next week, meron po tayong mga gagawin ng workshop na paano natin magagawa itong mga to? Kasi nasabi nyo na sa amin na ganyan yung namin gagawin. Paano? We will go to details next week sa workshop. Ano yung magagawa nating mga bridging events? Halimbawa, mga misis. You can think of ways how you can draw people dun sa faith natin. Pwede tayo mga kapitbahay, gumawa kami ng card. Meron kaming cooking lessons o meron kaming ibang mga project na craft making na pwede kayong matuto. Mga men, pwede tayong mag-design o meron kaming fellowship sa mga laro ng dart. Naglalaro tayo ng dart ng araw, di ba? Yun na, pero merong element ng sharing ng gospel. Pero yun nga, first you have to establish a relationship. You don't just barge into the house and, ito yung sinasabi doon sa You establish a relationship. Kapag meron ka ng nakakagaan na ng loob, you start talking about the gospel. Meron din practical side yung pag-share ng gospel. So, with that, I hope that would be a lingering knowledge sa ating puso that would always push us to perform this task. Let's pray. Father, we thank you for message today, Lord. Thank you for reminding us of our proclamations and responsibilities, Lord. Somehow we have been guilty of dressing ourselves with such negative things, Lord, such as self-righteousness, such as pride of our superiority on our doctrine, on our achievements. There are also times, Lord, that we have been selfish, we are judgmental toward others, and we are also critical in spirit, Lord, and we do not dwell on more glorious things in life. Instead of talking things about you, we talk about men, and thus feel disgruntled, Lord. Father, we ask for your forgiveness. We pray that you would remove all the sins from our hearts, Lord. Pray that you would replace it, Lord, with good characters that would really give a vivid picture of the character of Jesus Christ, so that people will be drawn towards you, Lord, because of our lives. Father, we pray na hindi sa maging katulad kami ng babae na tinagaling, was so very desirous of your communion with you, was always willing to come to you, Lord, sa inyong pagtatawag, at palaging merong buhay na magpapasalamat. Always thanking God for what you did to her. Father, we pray that again, as you refocus our thoughts, Lord, turo mo ulit kami doon sa aming responsibilidad sa paghayo at paglaganap ng Ebanghelyo. We know that the Holy Spirit will be with us, Lord, to teach us, to give us courage, and we just pray that maging committed po kami, Lord, sa mission na to, and also help us to have a vision, Lord, that we will be continually looking upon, Lord, para ma-check po namin how far we have grown sa aming mission, para hindi po namin makalimutan. And Lord, thank you. Pray that you will continue to bless this church, Lord. Continue to bless each member of this church, Lord. Lahat po ng aspekto ng buhay, unang-una yung spiritual. We pray that they might have a vibrant spiritual life, Lord. Spiritual life that will always tell about Christ through their lifestyle. We also pray na i-provide po lahat ng pangangailangan. Alam po namin, Lord, na hindi po ninyo nakakaligtaan ang bawat bahagi ng aming mga buhay at mga pangangailangan po dito. So we just pray that would, in the time of lack, Lord, that it would increase our faith, that we will continue to be patient with you, Lord, and just wait until you answer our prayers, Lord. Again, pray for